Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tara, sama na! Mga latest sa larangan ng transportasyon mula sa Department of Transportation. Sakay na! Magandang hapon, Pilipinas! Oras natin, 5 minuto makalipas ang 3 o'clock in the afternoon. Narito na naman po ang programang Sakay Na, hatid ng Department of Transportation sa pamunuan ni Secretary Vince Dizon. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Marilyn Montaño mula sa Communications and Commuter Affairs Office ng Department of Transportation. At ako naman po si Robert James De Roque mula rin po sa Department of Transportation. Magandang hapon sa inyong lahat. ang programang Sakay Na ay mapapanood. Una muna ay mapapakinggan sa 738 kHz dyan po sa talapihitan nyo sa AM station. At mapapanood po kami sa Facebook page ng DOTR at ng Radyo Pilipinas. Doon po sa mga may komento, may suggestion at mga tanong, kaugnay po sa ating talakay ngayong araw ay open po kayo at magbigay lang po kayo ng message dyan. Pero Robert, bago natin ipakilala ang ating panauhin live dito sa station, kailangan natin ibigay o ipamahagi sa kanila yung mga naganap sa ating kagawaran sa nakalipas na mga araw. Kaya atin nang pasadahan muna ang mga balitang tinututukan ng Department of Transportation.
natin salvo ng ating balitang commuter. Ito na po, nag-inspeksyon na po sa MRT si Transportation Secretary Vince Dizon para personal na makita ang sitwasyon ng tren at makausap ang mga pasahero doon. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na iprioridad ang kapakanan ng mga commuter. Kabilang sa mga inspeksyon ni Secretary Dizon ang mga istasyon ng Taft, Ayala, Sasyo at Santolan. Matapos ang inspeksyon, inutos ng kalihim na pabilisin ang pila ng mga pasahero sa tren, gawing mas maayos ang pagpasok at paglabas ng mga pasahero at lagyan ng bagong pintura ang mga markings sa istasyon at ayusin ang mga sirang turnstile. Prioridad din ni Secretary Dizon ang paglalagay ng ilaw sa mga madidilim na bahagi ng istasyon at ang pagtatayo ng mga covered walkway patungo sa iba pang sasakyan o terminal gaya ng bus at jeep. Na balita, inutos na rin ni Secretary Vince Dizon ng pagpapalawig ng operasyon ng MRT-3 simula sa susunod na linggo. Magdaragdag ng 1 oras sa operasyon ng MRT tuwing gabi para makapagserbisyo sa mas maraming pasahero, lalo na yung mga nagtatrabaho hanggang gabi. Gate ni Dizon, kung mas mabilis makauwi ang mga pasahero, ay mas maraming oras din ang mailalaan nila sa kanilang mga pamilya. Bukod sa dagdag na oras sa operasyon, ikinakasa na rin ang paglalagay ng dagdag na tren tuwing peak hours para mabawasan ang pila ng mga pasahero, pati na ang oras ng paghihintay ng tren. Sa kasalukuyan, dakong alas 9:30 ng gabi ang last trip ng MRT sa North Avenue Station, habang pasado alas 10 ng gabi naman ang last trip sa Taft Avenue Station. Manatiling nakaantabay sa mga anunsyo ng Department of Transportation, kaugnay ng pagsisimula ng extended operating hours ng MRT-3. Oras natin 3:08 in the afternoon, usapang Riles pa rin. Balik na sa normal ang biyahe ng Philippine National Railways o PNR sa rutang Legazpi-Naga noong linggo. Ito'y matapos madiskaril ang inspection train ng PNR nang salpukin ito ng isang tanker truck sa Poloyon Crossing sa Nabua, Camarines Sur noong araw ng Sabado. Alinsunod sa utos si Pangulong Marcos kaugnay ng mabilis na pag-aksyon sa kapakanan ng mga pasahero, agad namang naibalik sa Riles ang apektadong tren. Dahil dito, balik biyahe na ang rutang Legazpi-Naga dakong 4:49 ng umaga noong linggo at ang Naga-Legazpi naman bandang 5:30 ng hapon araw din ng linggo. Naipagamot na rin naman ang driver ng truck at normal na ang daloy ng trapiko sa lugar matapos magpatupad ng rerouting scheme. At good news naman para sa mga commuter, bukas na sa publiko ang bagong istasyon at concourse ng EDSA Busway na konektado sa SM North EDSA sa Quezon City. Ito ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Transportation at SM Prime Holdings Incorporated. Sa kauna-unahang pagkakataon at taliwas sa tradisyon, mismong mga commuter ang nanguna sa ribbon cutting at inaugurasyon ng concourse at busway station. Dahil sa proyektong ito, magiging mas maginhawa at mas mabilis ang biyahe ng mga commuter, kaya naman makakauwi sila ng mas maaga para magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya. Malaking tulong ang bagong busway station at concourse sa mga pasahero, lalo na't meron itong maliwanag at covered na walkway, escalator at elevator na magpapagaan sa biyahe ng mga commuter, lalo na sa mga kasama nating senior citizen, buntis at mga may kapansanan. Sa oras na 3:10 ng hapon, samantala kasunod pa rin ang direktiba ni Pangulong Marcos na bawasan ang hirap ng mga commuters, nag-inspeksyon pa rin si Secretary Vince Dizon sa ilang malalaking proyekto ng kagawaran sa Visayas Region. Sa kanyang unang regional inspection, binisita ng kalihim ang Iloilo International Airport, ang Visayas Container Terminal, ang Bohol Panglao International Airport at ang Mactan Cebu International Airport. Bahagi ito ng prioridad ng DOTR na isulong ang modernisasyon ng mga paliparan at iba pang infrastruktura sa bansa. Nakipagpulong din si Secretary Dizon kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia kung saan tinalakay ang mga proyekto sa lalawigan, kabilang na ang Cebu Bus Rapid Transit. At kaabang-abang namang balita para sa mga kasama natin sa Tacloban, inaasahang makukumpleto na sa April 2026 ang bagong passenger terminal sa Tacloban Airport. Nauna nang nag-inspeksyon si Secretary Vince Dizon sa paliparan para personal na makita ang construction ng proyekto. Ito ay alinsunod sa Build Better More program ng administrasyon kung saan prioridad ang pagtatayo ng mga infrastrukturang makatutulong sa mga Pilipino. Katuwang ng DOTR sa proyektong ito ang CAAP at DPWH. Sa pinakahuling tala, nasa 56.48% na ang construction rate ng bagong passenger terminal.
Oras na matapos ang proyekto, magiging mas komportable ang biyahe ng mga pasahero at darami na rin ang mga domestic at international flight sa Tacloban Airport. Sa puntong ito, kumuha naman tayo ng latest na report sa ulat sa kalsada mula sa ating kasamahan dyan sa DOTR. Nasa ating linya si JC Santo Domingo. Pasok, JC. Hi, good afternoon sa inyo, Sir Robot at Ma'am Marilyn at sa inyong mga tagapatikan DOTR sa kanya. Kanina nagkaroon po ng hindi ka nais-nais na nawala ng power supply ang LRT1. As of 11:11 a.m., balik normal na ang operasyon ng LRT1 sa Ninoy Aquino Avenue Station hanggang Dr. Santos Avenue, Parañaque City. Ito ay dahil sa power supply concern na naranasan sa pagitan ng linya ng magkabilang istasyon. Kasabay nito ay humingi ng paumanin at pangunawa ang LRT1 sa mga apektadong pasahero. Punta naman po tayo sa North Luzon Expressway. Nakakaranas ng mabigat at daloy at trapiko sa northbound lane ng North Luzon Expressway simula pa kaninang umaga, Marso 19, 2025. Bunso dito ng emergency closure ng Marilao Interchange Bridge dahil sa pagtama ng isang truck sa naturang tulay. Pinapayuhan ng mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta o magtungo sa official social media page ng LX para sa mga abiso. At dito sa naman po tayo sa may LGU, sa may Pasig. Paalala sa ating mga motorista na nadaan sa kalye ng Canley Road, Barangay Bagong Ilog, magsasagwa po ng asphalt overlaying sa nasabing lugar simula sa Marso 18 hanggang 20, alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pinapayuhan ng ating mga motorista na humanap muna ang alternatibong ruta at salamat sa pag-unawa sa kanilang nasabing lungsod. At para sa katanungan, suwestyon at reklamo, maaari po kayo tumawag sa DOTR Commuter Hotline o mag-email sa publicassistance@dotr.gov.ph. At yan po muna ang latest transportation and roadworks update. Ako si JC Domingo para sa DOTR sa kanya, serbisyong garantisado, always on the go. Maraming salamat JC Santo Domingo at yan, ang pinakahuling ulat mula sa Department of Transportation. Manatiling nakatutok sa Sakay Na sa Radyo Pilipinas para sa iba pang balita sa sektor ng transportasyon. Sa oras nating 3:14 ng hapon, parang na-preempt tayo doon ni JC, no? Dahil ang kasama Ano yan? natin live dito sa station ay mula po sa Light Rail Manila Corporation, ang private operator po ng LRT1. Pero bibitinin muna natin sila, ang ating mga listeners at viewers, dahil kailangan lamang nating mag-break at bigyan daan naman ng mga accomplishments ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Pero doon ho sa mga may komento, tanong tungkol sa LRT1, mag-message na po kayo sa ating Facebook page DOTR at Radyo Pilipinas po. Wag po kayong aalis, magbabalik po ang Sakay Na. Matagumpay na nilagdaan ng Pilipinas sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Amerika ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. We reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. Sa tulong ng GSOMIA, mapaiigting pa ang palitan ng classified at real-time na impormasyon tungo sa mas matatag na rehiyon. Ang Lab for All ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos ay nagbibigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan. Kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. As part of our nationwide internet infrastructure development, Phase 1 of the National Fiber Backbone has been completed and operationalized. Phase 2 and 3 have already begun early this year and shall be completed by 2026. This fiber backbone will give us sufficient capacity in terms of bandwidth. Bukod sa target na free Wi-Fi for 40 million Filipinos by 2028, na patuloy na tataas ang broadband ranking ng Pilipinas sa mundo. Sa broadband ng masa, may pag-asa.
Malaki ang pasasalamat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa nagkakaisa nilang layunin na isulong ang eco-zones na panghikayat sa strategic industries at productivity-enhancing investments sa labas ng metropolitan areas. At para pasiglahin lalo ang ekonomiya sa iba't ibang rehiyon sa bansa, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang planong pag-aproba sa 30 new eco-zones ngayong 2025. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Ayon nga sa pag-aaral ng PSA, although they started with only with yung top 10 richest areas, cities, municipalities outside of Metro Manila, doon sa top 10 na pinakita nila, yung 1 to 9 LGUs are all hosting economic zones. We can see a direct correlation. The bigger the number of eco zones being hosted by an LGU, we can see din yung higher level of progress. Ang mga bagong eco zones na ito ay matatagpuan sa Calabarzon, Region 3, Cebu at Mindanao. Libu-libong trabaho ang inaasahang idudulot nito sa lokal na komunidad. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pamamagitan ng 2023 to 2028 National Tourism Development Plan o NTDP, ipinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na gawing Asia's tourism powerhouse ang Pilipinas. I am affirming my commitment to advancing this country's tourism industry. This prioritization goes deeper than merely stimulating economic activities and generating job opportunities. It springs from the genuine love that you, me, and all of us have for the Philippines. Maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sakay na ng Department of Transportation. And we're back dito sa Sakay Na, 18 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Ako pa rin po si Marilyn Montaño At ako po si Robert De Roque from the Department of Transportation. Ayan, kanina na umpisa na tayo ng balita ni JC tungkol dyan sa LRT1 at mapalad tayo na kasama natin live dito sa station ang maganda at magaling naman syempre. Oo naman. Na tagapagsalita po ng Light Rail Manila Corporation, ang operator po ng LRT1. We welcome sa program Sakay Na si Miss Jackie Gorospe. Magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Marilyn, Robert, at sa lahat ng nakikinig ngayon at saka nanonood sa inyong programang Sakay Na. Ayan, ikaw na magsabi. Ganda ng bungad ni JC kanina. Subtle foreshadowing ang kanyang report. Jackie, anong nga bang nangyari doon sa kanina yung sa station yung nawala ng power yon? Pakikwento na lang please. So kaninang umaga po around 9:57 AM nagkaroon ng power supply concern sa areas ng Parañaque and Las Piñas. So naapektuhan po yung area din ng LRT1. No? So yung dalawang stasyon namin, Dr. Santos Station and Ninoy Aquino Avenue, yung kumbaga yung takbo ng tren po doon naapektuhan, kaya nagkaroon ng limited operations for LRT1 no? From 9:57 hanggang 11:11 AM. Ang mga tren namin tumakbo kanina from FPJ Station hanggang PITX Station. Pero naging mabilis naman yung pag-action ng team, no? We worked with our personnel from other farm contractors and suppliers, and naayos naman po, bumalik na sa full line operations by 11:11 AM. Ayan, at least nag-resume na agad yung operation ng the whole line, no? Full line. Pero the main reason why nagpatupad ng provisional service, ito yung mula FPJ hanggang PITX station. So may dalawang station na naiwan, no, yung Ninoy Aquino Avenue at yung Dr. Santos. Pero ano po bang nangyari, bakit nagkaroon ng ganong aberya? Okay, so alam po natin, no, nagpapatakbo sa tren ay electricity. So dahil nga may power supply concern, nagpa-fluctuate. So syempre tayo sa LRMC, no, we want to ensure yung safety ng ating passengers. So kung may alanganin, hindi magiging kumbaga 100% confident tayo. Syempre ang always best measure is ano yung magiging safest, no, for our passengers. So dahil nga po may nagkaroon ng fluctuation and then yung power supply, so tayo provisional service muna. And lahat po ng mga affected na passengers na-assist naman po, binaba sila dun sa next station. So, yun po. And then, yung mga naapektuhan, natulungan din po, and
tayo ay naglabas din ng advisory, no, para dun sa mga pasakay pa lang, maplano nila yung kanilang magiging pag-commute nila. Oo, yan ang role natin bilang mga communicators, kailangan ipaalam natin agad kung may mga ganyang insidente. Isunod ko na rin lang, kasi doon yung i-forward ko sa'yo, Jackie, yung sa PITX station ng LRT1, parang inaano nila na konti yung ticketing booth, yung mga machine, may mga commuters na nagre-request din na pwede bang dagdagan yung doon, mga ticketing booths. Kasi paglabas nila ng tren sa PITX to, no? PITX station. Paglabas ng tren, so kasi main station, may terminal din doon ng mga bus and lahat ng transpo So pagbaba nila ng tren doon, i-expect mo na sobrang dami ng sumasakit mga baba doon. Na kulang ata po yung ang mga machine kung saan sila mag-exit para itap yung mga beep cards sila and tickets. So, paano po kaya ito ma-address ng LRMC? Ano solution? Okay. Ang PITX po ay isa sa mga stasyon na binuksan namin nung November 16, part ng LRT1 Cavite Extension Phase 1. And ito po, among the 5, yung busiest sa L1CE stations. And dahil po, unang-una, dahil sa interconnection niya to PITX, and it's really serving many commuters from the south area. Yung PITX po, right now, we must admit na nasa tayo ngayon. Kumbaga parang soft launch pa rin ng operations ng Cavite Extension dahil tayo we continue to learn with the integration of the two systems na existing saka yung bago. And yung team naman po ay mabilis na, alam mo yung tinatawag nilang learn, calibrate, apply yung learnings. And then so, we recognize po naging napaka-busy ng stasyon na to. And yung management naman po, we have already measures that we plan to implement. Unang-una, we will be adding a ticket vending machine beside the current ones. Yun, dahil nga naparami talaga yung passengers. Naging best-selling yung station sa among the 5 new stations. And we were also going to deploy additional or ambulant teller kapag peak hours. Running LRT1 po, meron naman tayong peak hours, then meron ding peak day. Syempre yung weekdays, saka yung peak hours natin 7 to 9 and 5 to 7. So, yung mga ganitong oras po, we're going to deploy yung mga ambulant tellers to help in the passenger flow. Plus, yun po, may mga assistance din. We're also studying isang area doon kung tatanggalin yung wall or para mas maayos yung passenger flow. So ngayon po, tayo ay nasa stage na we observe, and then kung merong better measure, we are very quick to adjust and then implement yung measures. As I've shared po, tayo ay nasa learning stage kung paano natin mas maayos na mapatakbo. Kasi galing din yan sa, iba rin yung pinaplano mo before ka mag-open, and then things continue to evolve, diba, as the situation, takes place, and then kung ano yung reception ng mga tao. So, we continue to act on the feedback, and we appreciate yung mga ganitong suggestions, and then our passengers reaching out to us. Ayun, kasi i-align na rin doon yan sa pamantayan ni Pangulong Marcos sa Department of Transportation na i-focus, i-prioridad ang ating mga commuters. And it's good to know, magandang balita ito dahil merong nagparating ng concern din sa PITX station o agad na umaksyon ng LRMC LRT1 sa PITX station. Meron ng magdadagdag ng ticketing booth, tama yun, Jackie? Ticket vending machine. Ticket vending machine at ambulant na pwede pag mga peak hours. Yes. So, at least may ibsan kahit papaano yung hirap ng ating mga commuters. Consistent din naman with the commuter muna mandate ng Department of Transportation ngayon. Kasi yung mga ganyan, akala, hindi mo maiisip na may problema pala na pag sobrang daming pasahero, mahirap kang makalabas, mayroong makabiling ticket. These are just small things na akala mo don't matter to commuters. Pero ito yung mga mabuting ginagawa ngayon ng LRMC na ginagawa nila ng paraan para mas maging maginhawa yung biyahe ng mga pasahero. Napansin ko rin pala kahapon, Jackie, yung sa Bridgeway concourse mula sa MRT3 to LRT1 sa may EDSA TAF, di ba? Na-cleared na siya of obstructions. Na mas yung paano kaya natin mapapanatili na ganun lang siya? Kasi baka mamaya, ngayon lang yun pala maluwag, tas babalik na naman. May steps po ba ang LRMC to ensure na magiging pangmatagalan yung ganung convenient transfer from the train lines?
Yung interconnection between our station LRT1 and the MRT3 station sa EDSA, it's a shared responsibility din, and we also coordinate with local government authorities, Pasay LGU and then also MMDA. So in observing or maintaining accessibility sa mga stasyon natin, we work with different partners. So, na-improve po yung flow doon sa tulong ng ating partners din sa government. So, Pasay, LGU, and MMDA. And also, the security personnel of MRT3 and LRT1. So, to your question na paano ma-ensure na maging ganon. Babalik. So, kailangan po yung tulungan ng lahat. LRT1 side, MRT3 side, yung security personnel, very important na element, plus the LGU. So, yun po. Kasi may mga area talaga na parang pang-commuters talaga, pang-pedestrian, pang-commuters. So, sana naman hindi siya na-obstruct para maging mas mabilis nga yung travel biyahe ng ating mga kababayan. Yung simpleng ilang minuto na matitipid mo sa hindi mo pagpila sa pagbili ng ticket, yung ilang minuto na matitipid mo dahil dire-diretso yung lakad mo, malaking bagay na ho yun sabi ni Pangulong Marcos dahil nagkakaroon dahil dyan, mabibigyan ng dagdag o sapat na oras ang pamilya, di ba? May isa pa ako naisip na na baka minor problem din, pero pag nagkaroon ka kasi nito, very convenient lalo yung biyahe mo, lalo na sa mga tren, no? I'm aware na hindi naman to directly problem ng LRMC, but I'm sure they're addressing this also. Yung shortage ng supply ng mga beep cards. No? Kasi pag ikaw bago ka pa lang, kung first time mong sumakay ng trains, baka naman di mo alam na may beep card, diba? So, bibili ka ng single journey, ng ganyan. Pero kung araw-araw ka, ang haba kasi ng pila sa single journey tickets eh. Diba? Kung araw-araw kang bumabiyahe using the trains, at araw-araw kang pipila ng mahaba for that, it takes so much time. No? Mas advisable naka-beep card. Naka-beep card ka kung lagi kang sumasakay. But the problem is, yung supply ng beep card. So, nakikipagtulungan ba ang LRMC po sa supplier natin ng beep cards to address this? Ang private concessionaire ng beep cards is the AF Payments. So sila po yung operator and nagme-maintain ng beep cards servicing the different railway lines. So tayo po, we coordinate with them on this concern, and gaya nga nasabi ni Robert na we really promote the usage of beep card kasi aside from faster experience, may discount. Mas mura din yung train fares kapag gumamit sila ng beep card. So, marami pong advantages for using beep card. So, sapat naman yung supply natin ng beep cards, Jackie? Ngayon po sa mga stasyon natin, may kumbaga naka-indicate na quantity para din ma-distribute throughout several times of the day. So, yun. Tsaka maganda dun sa beep card, interoperable nga siya. Pwede sa LRT1, sa LRT2, MRT3, pwede na rin sa buses. So, all for the comfort ng ating mga commuters. Pero siguro tip lang para sa mga naghahanap ng beep card, agahan bumili talaga. Ganun ako nakabili one time Pag maaga ka sa stations, kumbaga sa MRT, nasa GMA station, pag mga 7 a.m. to 8, meron pa yan. Pero after that, mauubos na. So, saka pwedeng mag-load merong reloading to sa mga Ang alam ko po, pwede rin sila makabili ng beep card sa online stores ng AF Payments. So, i-check na lang nila yung page ng AF Payments or ng beep para dun sa mga instructions on where else to buy yung mga beep. Meron yan sa mga online shopping sites, pero be sure lang na authorized yung kasi may ibang nagbebenta rin online pero super scam, overpriced pati. Tsaka yung iba peke yung beep cards. Kasi diba magkano lang yung isang beep card, nasa 70 plus 30 na load lang ata siya, pero pag binebenta sa ibang ng sellers online, maabot ng 200 plus. Pati ba sa beep card may scalper na rin, parang gano'n. May scalper na rin ng beep cards. Ano ba yan? Pero at least for this gap, may mga nabigyan na tayong mga agarang magandang balita, solusyon. Yung nangyari dyan sa LRT1 sa kaninang aberya sa kuryente, resume naman na yung operation at normal na yung operation ang takbo ng LRT1 sa buong linya. At yung concern sa PITX station, may sagot na ginagawa na ng paraan. LRMC. Effective na ba yun yung ambulant vendor na pwede na ba yan? I-check ko po kung kailan yung effectivity. Pero ito po, since niraise sa amin, nakakuha na rin po yung approval internally kung ano yung implement na measures. At least may aasahan ng magagandang mga aksyon ang ating mga commuters. Kasi sabi natin, commuter muna. Ang kapakanan ng commuter, the less they travel,
tayo commuters din tayo. The less we travel, the more time na ibabalik natin sa ating pamilya. Tama, Robert? Yes. Pero We don't 3:31, break. ang bilis naman ng oras. Mag-break ulit tayo. Bigyan daan uli natin ang mga accomplishment po ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Handog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bago at modernong sasakyan sa Subic Bay Metropolitan Authority na handang umagapay sa mga mamamayang Pilipino. Sa halagang 73.5 million pesos ay nakamit ng SBMA ang 44 na bagong sasakyan upang mas maging epektibo ang pagseserbisyo at ligtas ang komunidad ng Subic Bay. Sa ngayon, ang ginagawa lang natin, tiyakin lang natin na safe ang ating mga sasakyan, na hindi malalagay sa alanganin ang mga pasahero at mga commuter. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dahil sa mga bagong kalsada, ang mga likas na yaman ng mga lalawigan ay madali nang mapupuntahan dahil sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP ng Marcos Jr. Administration at ng Department of Tourism sa pakikipagtulungan ng Department of Public Works and Highways. Mas madali nang mararating ang mga tourist destination gaya ng 100 Islands, mga dalampasigan at waterfalls sa Pangasinan, ang tinaguriang Land of Beauty and Promise. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Sa gitna ng mga pandaigdigang hamon, tumitindig ang Pilipinas bilang simbolo ng malasakit. Kinikilala ang Philippine Emergency Medical Assistance Teams o PEMAT sa kahusayan at kahandaan sa pagtugon sa mga kalamidad. Ang PEMAT ay laging handang maglingkod dahil bawat buhay ay mahalaga. Sa kabila ng tumataas sa tensyon sa West Philippine Sea, naisagawa pa rin ang mga regular na rotation and resupply o remission ng Armed Forces of the Philippines. We are in the business of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Parte din ito ang pagpapakitang halaga ng administrasyon sa pangunahing pamumuhay ng mga mayang-isdang Pilipino sa West Philippine Sea. Katuwang naman dito ang BIFAR at PCG. Alam mo ba na ang Pilipinas ay mayroong 654 kilometers na protected bike lanes? At layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOTR na gawing 2,400 kilometers ito bago mag-2028. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. Physical connectivity infrastructure such as roads and bridges, seaports, airports, mass transport account for 83% of this program. Asahan ang malalaking pagbabago sa sektor ng transportasyon sa bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sakay na ng Department of Transportation. Nagbabalik po ang Sakay Na, hatid sa inyo ng Department of Transportation. Ako si Marilyn Montaño. At ako po si Robert De Roque. Kanina napag-usapan natin yung mga quick fixes, no, sa mga maliliit yet it's still a problem, no, ng mga commuters natin. No small problem is, tama ba yun? Oo, di mo alam English na. Walang maliit na problema pagdating sa commuter, di ba? Lahat yan tinitingnan natin ng pantay-pantay kasi nga laging guidance ng ating secretary, convenience. Commuter muna, lahat ng ikagiginhawa ng commuter actionan agad. No, at yung kanina example, yung sa PITX na nabanggit natin na maglalagay agad sila ng mga additional na vending machines and ambulant vendors for the peak hours. Pero bukod doon, Jackie, ano pa ba ibang initiatives ng LRMC, ng LRT1 na talagang nakafocus, no, sa ating mga commuters? Gaya nga nung nasabi nyo, no, commuter muna, no, as a directive from our President. Tayo sa LRMC, isa sa mga corporate values natin actually customer focus, no, at saka yung service excellence. So talagang at the heart of what we do would be our customers. So kung paano mapapabutin, as you said, no, walang masyadong maliit na problema, yung anything that can improve the situation, action na natin agad. Kasi para bago maging malaking problema, diba? So tayo, through the years, no, we have upgraded our facilities, no, aside from the new trains that came in, yung ating station experience. Kasi sa pagbiyahe ng ating mga commuters, hindi lamang yan yung experience nila inside the train, but also the experience sa stations, yung lighting,
queuing, wayfinding, at saka yung customer service, yung assistance from a station, no? And then also yung experience sa merchants, 'di ba? Meron bang value-added services na nakukuha sila sa pagsakay ng LRT1? Aside from the train and station experience, meron din tayong accessibility concerns. So, kumbaga yan yung tinatawag nating holistic yung experience or approach na ginagawa natin to keep improving the commuter experience. At least very commuter focused din naman ng mga targets ng ng LRMC sa papatakbo ng LRT1. May nabanggit siya kanina about accessibility, no? Lahat po ba ng mga stations natin na may may mga escalators po ba or elevators conducive for PWDs? Lahat ng 5 new stations natin, no, yung sa under Cavite Extension Phase 1 ay merong escalators and elevators. Naging challenge lang po ito dun sa ating 20 previously existing stations. Kumbaga yung nagawa decades before ago, no? Dahil unang-una yung kumbaga yung readiness ng structure plus the real estate around it, kasi alam po natin kung nakakasakay kayo dun sa older line, dikit na po dun sa mga establishments sa Visay, no? But we continue to improve, no, study kung paano siya ma-improve yung experience. Pero dun sa ating existing stations, meron naman po tayong escalator and elevator sa D. Jose, Balintawak, Monumento, Fernando Po Jr. Station, and EDSA Station. So, yun po yung sa, kumbaga, sa existing, yung lumang stasyon, meron tayo nun. And then, sa 5 new stations, merong escalator and elevator. Nababanggit yung mga bagong stasyon. Ano namang status ng Cavite Extension, Jackie? Yes. So, binuksan natin yung Phase 1. No? I'm sure po marami na rin nakasakay, na-try yung service natin dun sa bagong stasyon. Mga residents ng South, no, Parañaque, Las Piñas, natutuwa po dahil naging accessible na yung LRT1 sa kanila, mas accessible. Last year, we saw improvement po dun sa ating ridership dahil maraming naka-benefit dun sa ating extended line. Last year, 434,000 yung ating average daily riders. For the entire line for weekday. For the entire line, November 16 onwards. No? Pero dahil nung earlier parts of the year, hindi pa bukas, kung baga i-average mo lahat nung ridership every day, 323,000. So definitely an increase po na naging nakatulong yung pagbukas natin, no, to reach more commuters. And dun nga po sa 5 stasyon, ang top stations, kumbaga yung favorite station na maraming sumasakay, flagship PITX, station. Dr. Santos PITX. Station, and bagong end station sa South, and Redemptorist Asiana. So, yun po yung top 3. So, doon talaga yung mga matao na maraming Pero nakababa na ako dun sa Dr. Santos na part. Kasi di ba konektado siya sa SM? Hindi siya konektado. I mean, malapit siya dun sa mall. Pero ang isa kasing, nung inauguration nito, Jackie, di ba? Isa sa mga plano yung pagkakaroon ng interconnectivity, interoperability. Intermodal. Intermodal, yeah, that is a term. Pagbaba mo ng estasyon, mas maganda sana kung may jeep ka doon that can transport you somewhere else na iba pang sakayan. May mga ganun na bang progress ngayon? May ganun ng plano? Yes, sa tulong po ng ating mga partners din sa LGU, Parañaque LGU, tayo ay kumbaga nasa pilot stage ng pag-operate nitong intermodal facility. So meron doon, meron ng mga jeepneys, certain routes pa lang. Dahil po kailangan yung part ng pag-onboard ng mga transport operators doon ay yung pakikipag-usap sa kanila, no, dahil meron tayong mga certain policies doon kung paano maging maayos yung pag-operate, no, ng intermodal facility. And then marami din tayong nakikita doong mga TNVS, no. Yes. About a few days ago, we launched our partnership with Express, so na magkakaroon ng designated drop-off point and pick-up point para sa mga sasakay nitong TNVS na to. So, yung mga ganyan po, to ensure the success of this intermodal, no, interconnection, accessibility sa Dr. Santos, kailangan po namin ng tulong ng partners both from the private and public sectors. Clarify ko, may mga jeep na doon right now? Yes, select routes. Select routes. Kasi 'di ba pagbaba mo doon, noong una kasing bukas noon. Wala pa, di ko alam kung saan ako pupunta pagbaba ko. Like, paano ba ako makarating? Dulo to dulo FPJ. Maganda doon sa Doctor Station. Siyempre bagong-bago eh. Maganda. Magkakaroon din ba ng mga concessionaire doon? Yes, yun yung isa sa mga inaayos. Kaya yung nasabi ko kanina, no, na tayo ay nasa
soft launch or operations dahil hindi pa siya fully operational dahil sa mga marami pa kami idadagdag doon. Yung unang-una nga yung ating mga kiosk merchants gaya ng nakikita nila sa mga dating LRT1 stations sa existing line. And then inaayos pa rin, no? Hopefully we hope to see more transport operators para mas maraming options, no, para sa ating mga commuters na sasakay o bababa doon. At ongoing naman yung ating Cavite extension kasi nga hanggang Cavite dapat yan, Bacoor. So, antabayanan lamang na ating mga commuters na darating din tayo dyan sa exciting part na yan na aabot na dyan sa Cavite. Kasi itong phase 1 hanggang yung Dr. Santos, no? The phase 2, Jackie, ay hanggang ilang stations ba ang sakop na? Dalawa? Tatlo pa yung idadagdag, no? Kasi nag-open kami ng 5, so 3 more to complete yung 8 under the whole project. Okay. Safe ba tanongin kung kailan natin naasahan? Kasi, di ba, Cavite Extension Project, ang dami nating mga kasamang nagtatrabaho sa Manila pero sa Cavite ang uwi. And once na matapos yung project, for sure, malaking ginhawa sa kanila. Lalo na sa mga North pa, magtatrabaho, pumapasok. Kaya ano bang update dun sa ano natin? Ngayon po, ito ay nasa right-of-way acquisition stage pa rin. No? That is care of our partners from the DOTR. And once na kompleto po yun, tayo po sa LRMC will be in charge of building it. Pero aside from the discussion din, yung pinag-uusapan namin, yung kumbaga yung financing and to ensure yung sustainability ng pag-construct and also operate. Kasi syempre po isa tong kumbaga holistic yung discussion dito. It's more than just yung right of way but also yung paano patuloy na ma-maintain, no, and paano yung construction and a lot of other concerns. So, nasa ganong stage po tayo. And hopefully, no, gaya po ng experience namin sa Cavite Extension Phase 1, it took us about 4 years to complete it. So, yun po yung status as of now. Exciting naman na may mga ganong proyektong naka-ready for the commuters, no? Yes. Pero yung focusing on the now, yung tumatakbo na, no, na linya ng station, just this week, in-announce ng Department of Transportation na inatasan ng MRT, no, to extend their operations by 1 hour at night and then to add a train set during peak hours, no? May ganun bang possibility na aasahan ang mga pasahero ng LRT1? Naninig nga po namin, no, na binahagi yan na direksyon ni Secretary Vince. But we have yet to talk to him, our management, our president, no, kung paano yung magiging guidance niya dito. But in our earlier releases or kumbaga yung aming statements, binahagi namin yung nangyayari sa tren, no, kung bakit hanggang ganitong oras lamang, no. Kasi ngayon po, ang last trip ay 10 o'clock, 10:15 pag weekdays, tapos 9:30. Isang station yan, Jackie? From Fernando Po Jr., 10:15, tapos 10 p.m. yung Dr. Santos. Kumbaga yung northbound yung 10, and then southbound is 10:15. So, kaya po nagkakaroon ng ganung, kumbaga yung time. The time at night is used for regular maintenance activities, no? Kasi kung maalala po nila, 4:30 yung ating first trip. Yes. And you need about an hour to prepare the trains, no, from the depot. Iaakyat siya dun sa linya. And then that leaves just very small room to maintain regular maintenance. So, mahalaga naman yung maintenance talaga. So, pinag-aaralan natin yan kung paano ma-incorporate yung ganong inputs, no, and for the benefit of our commuters. Oo. Kasi malay natin, antabay lamang kayo, malay natin, pwede naman na gawa ng paraan na hindi pa rin masasakripisyo yung maintenance, yung safety ng ating mga mahirap train. din naman kasi pag na-compromise yung integrity ng trains. Kasi pag nagka-eberya kasi kulang sa maintenance, baka naman mas malaking diba, abala sa mga commuters. So ngayon, ang pinaka-last trip pa lang nila ay 10:15 kapag weekdays. Weekdays yan. And then weekends and holidays, 9:30 and then 9:45. Ayan. Banggitin ko lang bago tayo mag-break. Nabanggit ni President Bongbong Marcos yung inauguration sa Dr. Santos. Ang LRT1 ang una-unang light rail sa buong Asia nung panahon ng kanyang ama, hindi ba? So napaka-nostalgic ng ating LRT1. For the longest time, ilang dekada talagang inaasahan na natin ng LRT1. We've seen some improvements talaga na nakikita natin. At yung itong improvements na to, dito yan yung pinagbabatayan naman ng mga kahit paano kailangan ng dagdag na pasahe, ganon, di ba? Para naman
tugunan itong mga proyekto ng LRT1. Pero mamaya babalikan natin yan. Kasi tiniser na natin yung pamasahe. Dahil dyan, at yung iba pang mga programa naman, yung mga campaign ninyo, may bago silang nilaunch. 10 years na sila this year as operator of LRT1. Congratulations, diba? LRMC. So talagang maraming i-congratulate natin. At yung mga small wins nga, yung mga small fixes na ginagawa ng LRT1 na talaga namang ipamamahagi natin sa ating mga commuters. Magbabalik pa po ang Sakay Na. Welcome to the new Clark City Airport, the gateway to a new era of travel, business, and opportunity in the Philippines. In terms of infrastructure, we have the Clark International Airport, which is the second gateway here in the island of Luzon, which has won recently numerous awards for being the most efficient, most beautifully designed airport. Ang New Clark City Airport ay isang world-class airport na matatagpuan sa New Clark City. Isang airport na dinisenyo upang mapabilis at mas efficient ang biyahe ng bawat pasahero. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mas matitibay na paaralan na kaya ang bagyo at lindol. Yan ang tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Safer and Resilient Schools Project, katuwang ang DepEd at DPWH. Sa kanyang buong termino, libu-libong paaralan sa buong bansa ang isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Let us be guided by the Build Back Better strategy in recovery, rehabilitation, and in reconstruction. It is about coming together as a community, lifting one another, emerging stronger than before. Sa bagong Pilipinas, pinapalakas ang mga infrastruktura upang makaiwas tayo sa mga sakuna at trahedya. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Naglunsad ng maraming proyekto sa ilalim ng Infrastructure and Facility Development. Mula 2022 hanggang May 2024, 6,082 na proyekto sa Health Facilities Enhancement Program ang nakumpleto ng kagawaran, 2,899 sa primary care facilities, 631 sa LGU hospitals, 2,203 sa DOH hospitals at 349 sa iba pang healthcare facilities. Naisabatas noong August 2023 ang Regional Specialty Centers Act na nagbigay daan sa pagtatayo ng 27 bagong specialty centers na higit 29% na target sa taong 2024 sa buong Pilipinas. Pinagtibay pa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maritime cooperative activities. Pinalalawak nito ang interoperability ng sandatahang lakas, katuwang ang mga kalyadong bansa. Very useful talaga in terms of the interoperability so that each Navy knows how the other Navy operates, number one. And secondly, that they learn how to operate together. Sa bagong Pilipinas, naging matagumpay ang isa sa pinakamalaking balikatan exercises noong 2024 sa lamin sa malayang pagsasanay alinsunod sa international law. Build Better More program ng pamahalaang Marcos tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Kung nais ninyong magbalik tanaw sa makasaysayang buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, bumisita sa Rizal's Bagong Bayan Lights and Sound Museum na matatagpuan sa Victoria Street, Intramuros Compound. Sa pamamagitan ng mga bagong atraksyon gaya ng museo, inaasahan ang pagtaas ng kamalayan ng mga Pilipino patungkol sa ating pambansang bayani. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Tara, sama na, sakay na! Hatid sa inyo ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At nagbabalik ang Sakay Na, oras natin 3:49 ng hapon. Kasama natin ang tagapagsalita ng LRMC, operator po ng LRT1. Kanina binanggit natin bago tayo mag-break, ano ba yung mga benepisyo na makukuha ng commuters sa ganitong mga hakbang na dagdag na pasahe sa LRT1? Kasi kailangan nating i-focus talaga yung mga pasahero. Pag ganito, ano ba mapapala ko pag ganitong may dagdag pasahe, Jackie? Ang fare adjustment po na implement natin, it's a necessary investment. Tinatawag ko na investment in the future of LRT1 dahil naiintindihan po namin yung concerns ng mga pasahero natin on affordability. Pero po, ito po, sa tingin namin, it's more than the financial issue. It's really more on
paano natin masusustain yung operations dahil po over the years, no, yung di rin tayo naging immune sa inflation, and then we will continue to invest in upgrading, rehabilitating the system, and also even building, no, phase 2. So marami pong, it's a holistic discussion on how we can continue giving the reliable service, no, sa ating LRT1 passengers. Ang magiging mas pabigat po ay isang system na unreliable and unsafe. So ito po ay isang necessary measure sa tingin namin na ikabubuti ng ating mga pasahero. Dahil syempre po pag mas maging frequent yung train breakdowns or issues, then mas mapapamahal sa kanila dahil may mga other alternatives, tapos hindi rin point-to-point yung magiging kanilang biyahe, and then pag na-late sila sa work, magiging issue po yun, may deduction sila. So mas, kumbaga sabi natin yun na yung mas, mga ina-avoid mas mahal pa. natin. Oo, ina-avoid natin yung ganyang scenario. And to continue providing the level of service we have now, we need this, no? This will be a helpful measure to keep strengthening LRT1 operations. Kasi starting April 2, right? Yung fare adjustment na magte-take effect. And as a pasahero, as a commuter, andyan naman na yung fare adjustment. We have to keep up with it. And ang gusto ko lang as a pasahero, makita ko rin talaga yung improvements, no? Kung magdadagdag ako ng bayad for this service, gumagana ba yung mga escalator, yung mga elevator, ganun. At yun naman yung commitment ng LRMC, no? Na pag nagkaroon man tayo ng fare adjustment, they're sure na yung level of service din ay mayaangat din nila. Diba? Kasi nga, pag nagkaroon ng aberya yung mga tren mo, maaabala ka, maraming mawalang oras sa'yo. Kasi pag galing kang work, gusto mo makauwi ka na agad, diba? Kung mas maaga kang makakauwi, pag uwi mo, work ka ulit. At ayaw natin yun. Kasi ayaw di ba natin. sabi nga nila, pag uwi ka na ng late, wala ka ng panahon sa asawa, sa iyong anak. At ayun ang ayaw natin. Gusto natin ibalik ang oras sa ating mga pasahero through this mga transport systems na talaga namang mabilis at talagang mga epesyente. At isunod natin doon dahil yung mga ganyang programa, meron kayong campaign, Jackie, na kaka-launch lang on your 10th year. Tama po ba yun? Congratulations again, LRMC. Yes, 10 so years. ating mga kasambiyahe, no, LRT1 Kasambiyahe. passengers, yung tinatawag po namin, no. Dahil nga, I mentioned kanina, Marilyn, no, ng LRT1 ay ang first light rail system sa Philippines at Southeast Asia. And then, so last year, in 1984 po yung partial operations ng LRT1. And last year, 40th year niya, no, since it started serving commuters. Parang kaedad ko lang pala. Parang lang, no? Parang kailan lang. And then, sa LRMC naman tayo as private operator of LRT1, we took over the system in 2015. So, this year po, 2025 will be our 10th year. So, special na year sa atin dahil we've been serving, no, our public. And ito pong bagong campaign namin, kasama sa biyahe, kasabay sa buhay, it aims to highlight, no, the journey of our commuters and the LRMC in running the LRT1 system. Saan po nagmula itong campaign ito? Dahil ito sa nagtanong kami sa mga tao and then yung aming mga commuters. And one thing na we notice, pag tinatanong namin kamusta yung LRT1 or pag nalaman nila na taga LRMC kami o nag-work kami sa LRT1, nakakatuwa yung mga sagot nila na laging may nakatali na alaala or memory link, no, dun sa pagsakay nila sa LRT1. May iba nagsasabi, LRT1, yan yung sinasakyan ko nung nag-aaral ako sa school or the sa longest university. time. Or LRT1, yan ang sinasakyan namin ng asawa ko na panagde-date kami. Or dyan sa LRT1, naalala ko yan dahil yan ang sinasakyan namin pagpupunta kami sa hospital, sa check-up, sinasamahan ko yung check-up ng magulang ko. So, laging may ganong alaala. And we recognize the role that LRT1 plays not only in bringing people from point A to point B, pero it has been part of people's lives. And yun po, gusto namin i-acknowledge yun kung paano kami naging bahagi o kasambiyahe ng ating mga Filipino commuters through the years. Napakaganda naman ng ganyan. I'm sure every Filipino may story talaga. Si Marilyn, nung tinatayo yung LRT1, nandun na siya. So, babalikan ko yung alaala. Special ang LRT1. Parang At anyway, dahil kulang na, sabi nga natin, kulang talaga yung isang oras no, dito sa ating programa. Hinga natin ng huling mensahe si Jackie. Okay. So, unang-una maraming salamat, no, Robert and Marilyn, dahil nag-enjoy ako pagbahagi ng aming mga updates, no, sa LRT1 and sa aming mga passengers sa LRT1, no, ating kasambiyahe.
Rest assured po na we remain committed to our mission of providing safe, reliable, and convenient service no sa inyong everyday commute. And we are committed no to give people back the time no kasi sabi nyo nga po ang pinakamahalagang is yung oras no hindi mo siya mababalik. So Tama. ito po through efficient and reliable LRT1 service, ito po yung gusto naming maibigay sa inyo. At pag trend kasi talagang mabilis, Mabilis. diba? Compared Walang sa traffic. Oo, wala kang traffic diyan. Ewan na lang pag nagka-traffic diyan. At with that, oras natin 3:56, may mga shoutout ba tayo? Oroka? Siyempre maraming salamat Oo. muna sa LRMC, Miss Jackie Gorospe. At happy birthday. May magbe-birthday tayong kasamahan eh. Sana nagngangalang Marilyn Montaño. Maraming happy birthday Marilyn. Advance happy birthday. And of course, sa mga Powerpuff Girls sa OSEC, yung mga tagapakinig natin sa Asik Mitch, Miss Ditas, and get well soon, Tita Cora, and mga kasamahan natin sa DOTR Coms. Maraming salamat. At ang sakay na team sa pangunguna ni Jane De Hoang Pumiller at syempre ni Jezreel Santillan. Thank you again, Jackie. At sana mauulit ang iyong pagbisita sa sakay na. Ayan. At dyan po nagtatapos ang episode ngayon ng Sakay Na. Sa susunod na linggo ay abangan nyo pa rin po ang programa. Every Wednesday po kami 3 to 4 in the afternoon. Ako po si Marilyn Montaño. At ako po si Robert De Roque. Maraming salamat. Magandang hapon.